Jesus Christ, Almighty God, Almighty God, Jesus Christ. isa na naman pong pinagpala na araw ng Sabat, ating Panginoon Kristo. At muli, naririto po tayo, magpapalangkas ng mga ilang araw na mula sa katulatan upang lubos natin na maunawaan kung ano talaga ang nais ng Diyos sa bawat isang mananampalataya. At bago po namin magsimula ang aming pagtatalakay, amin pong pinaabot ang isang taus-pusong pagbati sa lahat ng mga sumusubaybay at mga ilang mga kamanggagawa sa buwan ng Antipolo. Lalong higit sa lahat sa aming mga kamanggagawa sa Kilingan ng Antipolo de Rizal, sa pangunguna ng aming putiling pastor na si Pastor Clary Duque at kanyang mga katimbang, 10 ng kanyang mga kawani. Magandang araw ng Sabat po sa inyong lahat. Amen. Ganoon din po sa aming mga kapatiran na malayo sa Maynila, tulad ni Pastor Vergara, nasa Surigao, at ang kanyang mga tinuturoan, ganun din po aming pinaabot sa inyo ang isang magandang araw ng Sabat. At ganoon din po sa aming mga kawanit dito sa Metro Manila, sa Bagong Silang, na sagop ng Caloocan, at saka ilang pang mga karating po tulad ng mga Kadadis family at Donoso family, ay aming ipinaabot sa inyo ang isang happy Sabbath day ng ating Panginoon Kristo. Kaya muli, sa ating pagtatalakay, amin pong pinagkakaloob ang oras na ito sa aming butihing bishop na walang iba si Bishop Jesus A. Herbaduna. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Sign mo na natin yung 2 Peter chapter 2 verse 9. 2 Peter chapter 2 verse 9. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng di matuwid sa ilalim ng kapurusahan hanggang sa araw ng pag-uukom. 2 Peter chapter 2 verse 19 ba, Pastor Jose, pakibasa sa Israel. While they promise them liberty, they themselves are the servant of corruption, for of whom a man is overcome, of the same is the brought in bondage. Yung pinaliwanag ni Apostol Pedro sa lahat po ng mga mananampalataya sa Diyos, magitan ni Kristo. Ang paliwanag po niya tungkol po doon sa mga tagapagturo sa kasalukuyan po natin na meron pong salitang pinangatuan ng kalayaan samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat ang nadaig din naman ay naging alipin din naman niyaon. Sa paliwanag po ni Apostol Pedro, lalo na po sa panig ng mga tututuro sa ating panahon pagdating sa pagtuturo sa salita ng Diyos, na halos lahat po tayo ay gumagamit ng Biblia at dinidiin po natin that we receive salvation, eternal life through Jesus Christ. Therefore, we have how many Christians in Metro Manila or inside the Philippines? Approximately, we have 93% Christian believers. At lahat po tayo ay gumagamit po ng pangako ng Diyos at atin pong tinuturo sa lahat ng tao, sa sinuman, maging mga paglilingkod sa taunan, lingguhan, at buwanan. Ngayon, ang paglilinaw po dito sa binasa ng ating kapatid, sapagkat tingnan natin sa ilang paliwanag, Brother Jose, kung paano po ang buong mundo ay penetrated ng kabulukan ito. 2 Peter chapter 1 verse 4. Dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasasanglibutan
dahil sa masamang kita. So, ang buong mundo po ay nasakop ng kabulukan. Anong sabi? Dahil sa masasamang kita. Ngayon, ang paliwanag po ng Biblia, lalo na po sa mga naglilingkod sa Diyos, na itong pinagkaloob ng Diyos sa atin ay pinakamahalagang pangako na sa bawat naglilingkod sa Diyos, sumunod sa Kanya, mayroong pinakadakilang pangako upang sa magitan ng mga ito ay makabagi kayo sa kabanalan mula sa Diyos. Yamang nakatanan sa kabulukan nasa sanlibutan dahil sa masamang kita. Sa makatuwid, ang tinutukoy kong masamang kita narito sa ibabaw ng daigdig as inuman. Ang paglilingkod ng isang tao sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo, meron siyang ipinagkaloob sa atin na bagamat ang buong mundo ay nasakop ng kabulukan. Ngayon, pag sinabing nasakop ng kabulukan, sino ang nagsakop nito? Sino-sino ang mga nagsasakop po nito sa buong daigdig nito? At bakit po tinuturo sa Biblia na ayon sa Revelation 18 po, ang bayan ng Diyos kinakailangan lumabas. So, anong instruction? Revelation chapter 18 verse 4. Amen. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Magsilabas kayo sa kanya bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot." So yung bayan ng Diyos, pag nakalabas sila, ang tanong, sila ba'y alipin ng sanlibutan o makimalaya? Okay? Tingnan natin. Ang paliwanag ni Apostol Pablo sa chapter 8 verse 21 ng Romans. Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos. Sa mga tuwid, kapag ang mga Christ believers ay hindi na sila maging alipin ng sanlibutan, ang gagawin nila natin ay ang pagluwalhati sa Diyos. So, my position as a servant of the Lord as under Jesus Christ's government. How we can give worship and honor unto the Lord if as a pastors and bishop today are under the traditions of man. How can we? How many churches in our time and how many pastors in our time? So mostly I am asking our co-servants of the Lord in any churches, are you agree this December 25 it was birth of our Lord Jesus Christ? Ang sagot ko sa akin, walang nakakaalam at hindi na kailangan alamin. Okay? So, dahil dito po ay ating alamin kung bakit hindi alam natin ang katunayan na ito at gusto nating ibigay sa lahat ng tao ang impormasyon na ito, lalo na po sa mga nagsusuri, sapagkat pinaliwanag ni Apostol Pablo at maging kay Apostol Pedro, ang sangdaigdigan, ang sanlibutan ay naalipin sa kabulukan. So, maliwanag na ang pag-uusapan natin since Eva at Edan, since then, up to the present ang problema nito. So, tingnan natin. Meron pong ipinakita dito yung word na politism. Okay. Yung politism po ay atin pong mababasa dito sa mula sa dictionary maging sa encyclopedia at sa Rome, lahat po nagbibigay ng information. Kaya po napakaganda na ang panahon natin sapagkat naroon na po lahat ng information. Gusto mag-aral, magsuri, pinagkakita po lahat. Okay. So yung definition ng politism is the belief in multiple deities which are usually assembled into a pantheon of gods and goddesses along with their own religious
music and rituals, polytheism is a type of theism within theism, in contrast with monotheism, the belief in a singular God. Ang paniniwala nito ay mayroong paniniwalang may Diyos. At sino-sino ang penetrated nito ng polytheism na ito sapagkat meron pong ipinakita din sa paliwanag in terms of monotheism. Nais ko lang pong basahin bago magpatuloy tayo sa pang mga versikulo. Okay? Nakita niyo? Monotheism character, the traditions of Babism, the Bahal faith, Childrenism, Christianity, Buddhism, Druidism, Ikantar, Sikhism, some Sikh of Hinduism. Ang dami pong penetrated ng polytheism. Also, kasama po doon yung Christianity. Okay. So, as a Christian today, we are talking about worship God and false worship under the polytheism religion, na dito pa rin makikita po kung paano ang pagkadiklir din sa una nating panahon, maging sa panahon natin at kinikilala natin na minsan hinanap natin sino pa talagang original na relihiyon sa sandaigdigan. So the word Hinduism is an exonym. And while Hinduism has been called the old religion in the world, many practitioners refer to the religion as Satana or Dharma. Sila yung pinakauna, kumbaga, relihiyon, Hinduism, na ito din po ay pinaka-aralan ng mga practitioners, sa mga nag-aaral, ano ang mga paniniwala dito sa Diyos, paano sila mag-worship sa Panginoon, paano sila nanangin sa Panginoon. So sa time natin, kasama ang Christian doon po sa penetration ng polytheism. Ngayon, pag sinabing God of Goddesses, lahat ngayon ng mga paniniwala na may involved na God Goddesses, ritual, ceremonialism, traditions at mga lahat yun po ay mula sa polytheism na practice at na-adapt ngayon sa ating panahon. Therefore, I believe na sa daming mga pastors po ngayon na hindi talaga pinag-aralang mabuti, actually, ang lalo na po yung first day of the week at maging yung birth of Jesus Christ, na kung ako ay may birth certificate, kayo ay may birth certificate, at kung may declaration ang Roman Catholic sa birth ni Jesus Christ, what more pa ang mga pastor? So baliktad po, mga kapatid. Ang mga pastor na marami ngayon po ay hindi makapag-declare sa perfect birth ni Jesus Christ, pero ang Roman Catholic meron. So, ito po ay kasama po sa binanggit ni Apostol Pedro na ang sangdaigdigan, bagay sa paliwanag ni Apostol Pablo, ay naibipin sa kabulukan. Ngayon, pupuntahan natin yung under polytheism na nag-continue sa panahon po natin, na kung paano ang practice ng polytheism at kinontinue sa panahon natin. Tingnan natin ang scripture kung paano po ang paliwanag sa Acts chapter 17 verse 23. Tingnan natin. Okay, pakibasa po. Acts chapter 17 verse 23. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito: sa isang Diyos na hindi kilala, yaon nga ang inyong sinasamba, sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. So yun po ang binabalita ni Apostol Pablo sa atin, maging sa kanyang pagmamasid. Now, sa panahon natin, sa ating pagmamasid, sa kasalukuyang panahon, ang nakikita po natin sa pagmamasid po natin, katulad po nitong pinaliwanag ko sa Rome. Gusto ko lang po basahin. The three religions of Judaism, Christianity, and Islam
readily fit the definitions of monotheism, which is to worship one God while denying the existence of gods. But the relationship of the three religions is closer than that. Ang Islam at Christian po, ayon sa paliwanag dito, hindi tayo sa nagja-judge, ay penetrated ng politism. Ngayon, titingnan natin kung penetrated ito o hindi, verse in the scripture, na ipinakita sa paliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang pagmamasid. Napapansin niya na ayon po doon sa English Bible, pakibasa po. Sa English Bible, For as I passed by and beheld your devotion, I found an altar with this inscription to the unknown God. I Whom found- therefore ang sabi doon, I found an altar with this with this inscription to the unknown God. unknown God. So yun ang pagmamasid ni Apostol Pablo na merong nagpupuri sa Diyos na doon sa Diyos na hindi kilala. So sa magatuwid, sa panahon natin, in any churches, sa panahon natin, kung sino po ang gumaganap dito, ang tawag niyan, nagpupuri sa Diyos na hindi kilala. Ignorantly. Okay, sa English, ano? Ignorant worship. Ignorantly worship. Therefore, Being ignorant ignorantly worship. worship And Him declare I I unto unto you. So, kapag ako ay alipin ng traditions of man at sumasamba ako sa Diyos na hindi ko kilala, so, parang tinuro ka ng isang kamay, whom therefore ignorant worship Him, declare I unto you. Masabit yun. Ngayon, ang tawag po niyan, idolatrous altars. So yung altar, pulpito, yung lugar kung saan po nagtuturo tayo, kapag ang politician, kapag nakapenetrate po siya doon sa panahon natin, na kung ang tao ay naalipin po sa kabulukan, sa sistema ng daigdig na ito, ang taong ito ay tinawag ni Apostol Pablo na isang, sa English ay ignorant. Okay? So, pag sinabing ignorant, dahil pang walang pinag-aralan. But mostly now, pastors and bishop ay nagsiseminar po ito sa mga Bible school. And I hope, tinuro po sa atin ang mga ethics as a servants of the Lord, ay intindihan natin yung pag-iwas natin sa polytheistic religion, hindi yung magpagamit tayo doon sa polytheistic religion. Without knowing na ang target talaga nito, na makapagsamba ka sa Diyos na as in, hindi mo kilala. Parang isang Diyos-Diyusan na ipinakita sa lahat ng tao, na ang tawag dito ay idolatry. Okay? So next, sa verse 24, tingnan natin. Ang Diyos na gumagawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya'y palibhasa, Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. So malinaw, spiritually speaking, tatahan ang Diyos hindi sa gawa ng mga kamay. Dahil ang Diyos is spirito, walang laman, walang dugo. John 4:24, kinakailangan ang Diyos sampahin sa espiritu at katotohanan. So meaning, totally, ang polytheism system, which is to worship false God, wala siya kapag ang tao ay sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng espiritu. So, habang nagmamasid si Apostol Pablo sa time niya, nakikita niya ang mga tao na nasa ilalim doon ng kabulukan, penetrated ng kabulukan, at hindi natin masisi at yung kaganapan sa panahon natin bilang mga naglilingkod sa Diyos, yung idolatrous altars, napakahalaga po, like pulpit sa panahon natin, na hindi pwede actually yung nagpa-testify sa pulpit o mga lasinggo,
mga nagiinom ng alak, mga lasinggo. Tapos nagmumura pa. Amen. Tapos nagpupuri, hindi naman ini-implement yung mga term na ginamit sa pagpupuri sa Panginoon. So, ang tawag yan ay idolatrous altars. So, kailangan igalang po ng mga lingkod ng Diyos ang pulpito, ang altar, na kung saan ito po ay nararapat gawin sa panahon po natin bilang mga naglilingkod sa Diyos, bilang sumasamba sa Espiritu, na ang ating pagpupuri sa Diyos, hindi po doon sa Diyos na hindi kilala. Ngunit, sa panahon natin, nagpakilala siya, at bago natin natalakayin yun sa ibang pagtuturo, pupuntahan muna natin ang sulat ni Propeta Isaiah, chapter 65, verse 3. Tingnan natin ito sa chapter 65, verse 3. Basa? Bayan, minumungkahi akong palagi ng mukhaan na naghahain sa mga halamanan at nagsusunog ng kamangyan sa ibabaw ng mga laryo. Sa ibabaw ng mga laryo, nagsusunog ng kamangyan. Sa Ingles. A people that provoked me to anger continually to my face, that sacrificed in gardens and burned incense upon altar of bread. So marami pa talaga sa panahon natin that they are devoted their gods, okay, in goddesses, na lahat ng mga tao, karamihan po ay devoted pa rin sa sistema ng polytheistic religion. So pag sinabing devoted, hindi makaalis-alis ang karamihan ng tao. At nakatali siya dyan every now and then, na bagamat ang sabi doon sa paliwanag ni Apostol Pablo, nakahabag-habag ang tao na umaasa kay Kristo, naniwala kay Kristo, sumunod kay Kristo, ngunit umaasa sa sanlibutan. Na itong sanlibutan ito ay nasa ilalim ng kabulukan. So ibig sabihin, kung may, para sa atin po, kung may pagpiniprit ng politism sa panahon natin, the way we preach, the way we talk, the way we share the Word of God, the way we encourage the Word of God, kapag may mga system ng polytheistic religion, ang drive po nito lagi nating nakikita, laging kampi-kampi, laging galit, laging independent sa kanyang sarili, na ang lagi pong sitwasyon dito, hanggang ngayon, maraming mga devoted po sa pagsamba sa Diyos na hindi kilala. Ang buong mundo, sabi ni Apostol Pablo, balikan natin ang sulat ni Apostol Pablo sa Romans 8:21 and 22. Amen. Sabi, na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang niluwalhati ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay umihibik at nagdaramdam ng may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Yeah. So, from the politism up to in our time, in how many religious in our time, ang tawag diyan sa paliwanag ni Apostol Pablo, tingnan natin po ito, ibasa sa 1 Corinthians chapter 10 verse 20, kung saan nakadesign ang pag-worship ng tao, sa Diyos ba na Espiritu o sa Diyos na hindi kilala? Basa po. Subalit sinasabi ko na ang mga bagay na inihahain ng mga hintil ay kanilang inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo'y magkaroon ng pagkikiisa sa mga demonyo. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi niya ibig na tayo ay makipag-isa sa demonyo. Okay? So, ang hain, mga ritual, mga pagsusunod ng kamanyan, karabasa lang kanina, at pagsasagawa ng mga bagay doon sa Diyos na hindi kilala anumang ginagampanan natin sa panahon natin. Lalo na po yung pagkaalipin natin sa traditions of man. Ang celebration, halimbawa, na hindi naangkop sa banal na kasulatan, ito ay pagpupuri sa demonyo.
tawag silang ignorant. Yes. Pagpupuri sa demonyo na ang gusto nating purihin, duwa natin yung may likha ng langit at ng lupa. So sa paliwanag ni Apostol Pablo, ipinakita din po dito na ang sabi ng sulat ni Haring David, Psalms chapter 106 verse 37, ano po ang kanyang paliwanag niya dito? Tungkol po dito sa pagkaalipin ng kabunutan ng sangligigan. Oo, kanilang inihain ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa mga demonyo. So, bago natin talakayin yun, inilingin sa ating kalaman na from 321 century, ang worship ng Saturday, alam po ng buong daigdig ito, from Saturday, ipinihit to Sunday. Ngayon, yung pagpihit dito, ang buong daigdig ko ay na-penetrate po nito, which is good in favor of any individual, business or private. Sapagkat ang lahat pinosesyon para po sa kalusan bilang tao at nabubuhay sa daigdig nito. Ngunit, ang paliwanag ni Haring David sa kanyang panahon, ayon po doon sa kanyang paliwanag sa English Bible. English Bible, 106 verse 37. Yea, they sacrifice their sons and their daughters unto devils. Saan sila Sacrifice their sons and daughters in unto devils. 38? 38. And shed innocent blood, even the blood of their sons and their daughters, whom they sacrificed unto the idol of Canaan. And the land was polluted with blood. Parang lumalabas yung pastor, isang pamilya. Isang pamilya na walang kaalam-alam na binasa natin kanina na ang mga ito ay pinangakuan ng kaligtasan. Pinangakuan ayon sa pinangako ng Diyos. So, siyempre tayo, bilang mga Kristiyano, umaasa tayo ito. Dahil sinabi ng Biblia, sinabi ng tao, kinikilala natin bilang lingkod ng Diyos. And yet, without knowing, they are worshiping evil. So, sinong napurihan? Ilang. So, kaya po, ang paliwanag po ng banal na kasulatan, hindi po pwedeng nagkamali si Lucas na siya sumulat doon sa chapter 1 verse 26. At hindi po pwedeng itikit natin ang ating mata na pati tayo hindi rin natin alam. Hindi po pwede yun sapagkat pinangako ng Diyos na ang Espiritu magtuturo sa lahat ng bagay at magpaalala sa lahat ng bagay. So kung malimutin ka, paalalahanan tayo ng Espiritu. Kung wala tayong alam, ituruan tayo ng banal na Espiritu. So bakit hindi alam ng marami na mga pastors and bishop tungkol sa perfect birth ni Jesus Christ? Bakit hindi alam? So siguro itong ating pag-i-encourage sa lahat na kung may alam kayo, huwag kayong magpabulag-bulagan at binibigyan. Sapagkat ang binanggit po ng banal na kasulatan sa sulat ni Apostol Pablo bagay kay Haring David, na wala tayong kaalang-alang ng pag-worship natin, ang akala natin para sa Diyos, yun pala doon sa Diyos na hindi kilala. Na ang pagpupuri na yun, hindi para sa God Almighty, kundi doon sa evil. So hindi na ang pagpupuri na kumanda ka, kundi kung lumuhod ka, nanalangin ka, nagbasa ka ng Biblia, lalo na po yung isinabuhay ng tao, ang sinasabi ng banal na kasulatan, yan ang ibig sabihin ng pag-worship sa Panginoon. Hindi lang nanalangin ka nakaluhod, nakatayo, nakaupo, lahat ng pinakamagandang bagay para maluwalhati ang Panginoon. Pagpupuri yan sa isang tao sa Diyos. Ito yung ginagawa natin ngayon. Sapagkat binanggit ng Marcos chapter 2 verse 27, pakibasa pa sa Marcos 2:27. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabat. Eh, yun po ang aking gustong linawin sa mga kapamagagawa natin sa kabasa. Meron bang scripture na nagsasabi na wala ng Sabat sa panahon natin? Ngayon kung meron, pakita nyo sa atin at pag-aralan natin at huwag na tayong magsabat. Eh kaso walang scripture.
Ngayon, ang tanong sa atin, kayo ba, meron scripture? Meron ang linaw. Amen. Ginawa ang Sabat para sa tao. Tao tayo ng Diyos. Okay? Bayan tayo ng Diyos. Pinalabas tayo mula sa traditions of man, mula sa sistema ng polytheistic religion. Ngayon, anong sabi ng Hebrew chapter 4 verse 9? Bilang bayan ng Diyos. Hebrew 4:9. May natitira pa ngang isang pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos. Amen? Sabihin niyo po, meron pang natitira na Sabat, isang araw para sa bayan ng Diyos. Bakit? Alisin natin. Samantala, merong tinira. Okay? Like Lucas chapter 1 verse 26. Bakit sasabihin natin walang nakalam sa birth ni Jesus Christ? Meron namang sinulat si Apostol Lucas. Bakit natin tinatago yun? Okay, pakibasa pa sa Lucas chapter 1 verse 26. Nang ika-6 na buwan na'y sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret. Sa isang dalagang mag-aasawa ng isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose sa angkan ni David at Maria ang pangalan ng dalaga. Verse 28, at pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, magalak ka, ikaw ay totoong pinangamamahal at ang Panginoon ay sumasa iyo. Ang Panginoon ay sumasa iyo. So pwede ba mo, ang Diyos ay sumasa iyo, hindi magtuturo sa iyo? Diba? Ang babae, bakit kailangan mag-prenatal habang siya nag-pregnant? Para alam ng doktor kailan ang due date. At kapag na-determine niya kailan ang due date, alam din niya kung kailan nagsimula ang binig. Amen. Now, si Lucas ay doktor. Amen. At ang paliwanag mula nung pagdating ng binhi, dala ni Gabriel sa ika-6 na buwan sa Gregorian Calendar Solar Calendar, ipinakita ang malinaw na competition ng sabi ng kaibigan ko kayo na. So, Merry Christmas. Sabi ko, mabuti kung hindi pa tayo nakalabas dyan. Tawa siya. Sabi niya, April pa sa atin. Hindi na ako nag-comment. Dahil, actually, ang paggamit ng buwan ng April is first month of the year. Okay? So, ang first month of the year, pag kinompute natin from April sa 9th month, talagang December. Amen? December. Ngunit, in terms of birth of Jesus Christ, kailangan magmula siya kung kailan ang binhi dumating. So, ang Lucas chapter 1 verse 26, yun po ang pagdating ng binhi. So, since then, up to the 9 months, malinaw na ang 9 months, anong buwan? March. Paano mo nalaman? Sapagkat ang 6 months sa Gregorian calendar ay June, which is 6 months. Amen. So, ang linaw po, para sa akin, hindi na kailangan isulat na yung 6 months na yun ay Gregorian calendar. Malinaw. Ang lahat po na penetrate ng politician system, at hindi lang ang Islam, kundi Christian, halos lahat ng church sa buong daigdig, ay hopefully, yung pinakita ng Scripture, ay nag-worship ang karamihan dito sa Biblia. Hindi na sa God Almighty, hindi na sa Diyos na kilala, kundi sa Diyos na hindi kilala. Tingnan niyo po, mga kapatid. Gusto ko lang i-summarize. No? Sa kalendaryo ng Hebrew, ay dalawang pinakita pa. Merong Abib, merong Nisan. At magtaka ka, anong gamit ng Nisan? Anong gamit ng Abib? Okay? Ang Abib talagang dineclare siya ay first month of the year sa Hebrew. Amen. So, anong gamit ng Nisan? So, sa pag-aaral ko, ang Nisan ay ginamit po sa isang activities ng isang king na kinikilala din po ito ng first month of the year. So, yung dalawang yon ay malaking gamit. Pero pag nagkamali ka ng gamit doon sa dalawang yon, ay posibleng mapenetrate ng politistic system. So, ano po ang katapat na kalendar sa panahon po natin, yung Abib at Nisan? March and April. March and April. Okay.
So pag nagkamali ka rin ng gamit doon sa March at April, Iligaw ka rin. maliligaw ka rin sa competition. Ano ibig sabihin? Ang April, first month of the year. Ang March ay birth ni Jesus Christ. Ibig sabihin, ang March ay birth ni Jesus Christ. Ang binhi, dumating 6 months. Pagdating ng July, first month, up to March, 9 months. Amen. So, hindi pwedeng gamitin ang birthday ni Jesus Christ na ang first month niya is April. Hindi pwedeng gamitin sapagkat ang April ay first month Of the year. of the year. Ngayon, hindi dapat magkamali tayo dyan. Sa competition, both Abib and Nisan, also both March and April. Kaya po, sa panahon natin, napaka-sidhig po ang pag-aaral sapagkat may panganib na maaaring sa pagmamasid ni Apostol Pablo pag naman mangyari sa ating panahon na tayo ay penetrate sa traditions of man. So most of any pastors in our time na tinatanong po natin, wala na pong nakakaalam niyan. Kahit sa Bible school, walang nagtuturo. So bakit tinuro ko sa atin? Kung hindi katakataka na si Apostol Pablo, graduate doon sa University ni Gamaliel, at tinawag siya ni Kristo para higit malaman ni Apostol Pablo ang katunayan dito sa Spiritine na ituturo sa mga Hintil sa panahon natin. Sabi ni Apostol Pablo, kung ayaw nyo sa mga Hudyo, dito ako sa Hintil. Amen. So ito yung pinasalamatan natin sa Panginoon na ang sabi ni Apostol Pedro sa kanyang panahon, sa panig natin, anong tawag sa atin? Kapag tayo ay hindi na alipin sa tradition sa man, buwan, pizza, Passover, lahat ng mga taunang mga pag-celebrate. Ang sabi ni sulat ni Apostol Pablo kanina, nagamat tayo na sa sanlibutan, nasa pita ng gamat, ngunit naka-impart tayo sa holiness sa mga apostol. Amen. Okay? So, iyon po ang napakahalaga. Anong sabi po ni Apostol Pedro sa time natin bilang mga believers in Christ? Anong sabi? 1 Peter chapter 1 verse 3. First Peter chapter 1 verse 3. Mm. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, Amen. which according to His abundant mercy Mm. hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of our Lord Jesus Christ Yes. from the dead. Resurrection of our Lord Jesus Christ From the dead. from the dead. Amen. So, ibig sabihin, from the dead, anong araw? To resurrection, anong araw? Mahalaga po yan. Amen. Okay. Pagka sinabing from the dead to resurrection, nasa ilalim siya ng 3 days and 3 nights, Amen. which is 72 Ours. hours. So, bakit po may ganong competition? Sapagkat may propesya si Propeta Daniel na mayroong 1 linggo at kalahati ng 1 linggo. So, ang 1 linggo ay mayroong 7 days. 7 days. At ang kalahati sa 1 linggo, 3.5 days. so inayos po ng ating panahon ang Labor Day from Monday up to Sunday. Ang religious system sa pag-worship from Sunday to Saturday. So lahat po, inaayos yan hanggang sa ating panahon sa tulong ng Diyos na maging ang Hebrew pastor, mga kapatid sa pananampalataya, ay ang competition po hindi umabot talaga sa 28 kalendar. But biblically, mayroong 7 araw sa 1 linggo. Amen. So sa 4 na linggo sa 1 buwan nila, 28 28 days. Ang competition ng Hebrew po actually almost 355 something. So may mga leap year, may mga pumunta. So hindi natin masisi ng ating mga ninuno, ng ating mga unang tagapagturo, ay talagang hindi nila natutok ang pag-i-enforce ng celebration paggamit ng buwan at pizza sapagkat sabihin na lang natin ang buong mundo ay nalipin sa kabulukan. So, salamat tayo sa Panginoon bilang bulok tayo noon, bilang hindi. Nilinis tayo ng Diyos bilang nasa ilalim tayo ng pita ng laman, pero dahil sa ating Panginoon Yesu Kristo, sinabi niya, ayon sa kanyang malaking awa, ay pinanganak na muli tayo. Okay? Tayo ay pinanganak na muli. Sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay na magmuli ni Yesu Kristo sa mga patay. So, ang kailangan natin po, isang Apostol Pablo
na namatay sa dating pagkatao, through Jesus Christ, nabuhay siya, na ang kanilang kamatayan, sabi niya, ang aming kamatayan para sa kanila, ngunit ang buhay ay sa atin. Ngayon, ang buhay ngayon ay nasa atin, na bilang nabubuhay tayo sa daigdig na ito, may pamilya, ay mahal sa buhay, ngunit nakabahagi tayo doon sa kabanalan. Na tinakda ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, na siyang namatay at muling nabuhay. So, sa madaling sabi, kung pinatay ito ng polytheistic religion at na-penetrate ang sangdaigdigan sa God and goddesses, also the traditions of man. Ngunit dahil sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon si Kristo, pinuhay tayo, Pastor, mula sa maling pamamaraan. Amen. At ngayon, dinala tayo ng Diyos sa tamang pananampalataya. Kaya po, ito ang ating patuloy na pagpapaabot sa lahat ng tao, kaibigan, anak at sinuman. Ito po ay praise service sa Panginoon at pag-encourage, pag-advise, pagtuturo na lahat po ay walang kapalit. Ngunit sa Diyos ang kapurihan at kalwalatian bilang nakabahagi tayo sa kabanalan sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo na mula sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay. Okay, sa ating pong pasamtalang pagtatapos, bilhin natin sa kay Pastor Armando ang pagbuwakas. Amen. Maraming salamat po. Isa po na namang pag-aaral na alam po napulutan natin ng napakagandang paliwanag batay sa banal na kasulatan. Praise the Lord. Noong mga buhay pa po ang ating mga apostol, ay kanagpatiunap na po si Apostol Lucas dito sa kasaysayan ng kapanganakan ng ating Panginoon. Akin lang po babasahin para makita natin kung paano nga napenetrate. At alam niya na mapipenetrate nga ang mga bagay na ito. Yes. Napakaliwanag sabi dito sa verse 1, yamang marami ang nagpilit na mag-ayos ng isang kasaysayan ng mga bagay na naganap sa gitna natin. Alinsunod sa ipinatalo sa ating nila, buhat sa pasimula, ang mga saksing nakakita at mga ministro ng salita. So alam nila ang kaganapan at alam nila kung paano it-twist ang isip ng tao. Kaya sabi dito, verse 3, at minagaling ko, dahil naunawaan niya, naintindihan na lang ang totoong kasaysayan, sabi dito, minagaling ko naman pagkasiyasat ng lubos sa pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa inyong sunod-sunod kagalang-galang na tiyupilo. So itong ating sinusundan ay batay po dito sa kasaysayan ito. Marami po ang nagsasabi na ang kapanganakan ng ating Panginoon ay wala sa Biblia. Pero napakaliwanag po ang kasaysayan ni Lucas sapagkat isa siyang doktor. Ibig sabihin ng pagsisiyasat ni Apostol Lucas niya, hindi Wala. ka kanyang sarili. Hindi po. Kasama ang pananalig. Amen. Kaya napakaliwanag, binagaling ko naman pagkasiyasat ng lubos. Talagang pinasiyan siya ng banal na espiritu ang mga pangyayari ng lahat ng bagay mula ng una. Sipin mo, Pastor, no? Pag pinanganak yung bata, kailangan bago siya hiwalay sa magulang, puputulin yung puso. Amen. Ang tanong, sino nagputol ng puso? Yun. No? Ayan pa, ang kailangan isolve yun. Ang sabi nila, hindi na importante. Ang kailangan na lang ngayon, to believe Jesus and to receive Him as Lord and Savior. Tapos na ang usapan, hindi po. Yes, for the gospel of grace. Pagdating sa gospel of the kingdom, implementation na po sa panahon natin. Kasi bago pinigit ang mata ng tao sa daigdig na ito, malalaman niya yan. Amen. So kailangan mayroong magtuturo sa atin para maintindihan ito. Kaya nga. Katulad ng sabi niya po sa Lucas, sinisiyasat niya ang bukid. Mula nung una Yes. na isinulat sa inyong sunod-sunod. Eh, Walang ngayon- kulang. Ngayon kung hindi na mahalaga Pastor, sisiyasat Ay, wala. ba niya yan? Kasi madalas Sige, mahalaga Pastor. marami sa atin po, mga naglilingkod. Kahit tayo naging biktima ko. Mahilig tayo sa spoon feeding, hindi na tayo nagsusuri. Ano ba yung spoon feeding Pastor? Kumbaga sa isda, Bishop, hindi ka na maghihimay ng tinik. Yun. Laman na lang. Lulunukin mo na lang. Iba yung hinihimay mo para matutunan mo ang sistema. Pero bakit yung Pastor na hihimayin yung laman? Opo. Galing yung buto. Pero minsan may naghihimay sa laman kasama ang buto sa bibig. Ngayon, papayag ka ba na pagtanggal sa bibig mo ng kaibigan mo, yung laman, isusuot mo sa Ay, hindi ka papayag. Hindi ka papayag. Therefore, hindi tayo papayag. Literal na spoon feeding Yes. po yun. So, ano pong tinutukoy dito? Pag sinabing spoon feeding,
kailangan may sarili kang kutsara, Amen. may sarili kang tinidor, na ikaw mismo ang kukuha ng pagkain. Mismo, ikaw mismo. Aktual ka nagagawa. Oh, yeah. Katulad din yan ng pagsusuri. Tayo'y aktual nagagawa. So hindi kaya, Pastor, sa ipagpatuloy natin, minsan yung paralitiko, hindi makagalaw, disabled, sinusubukan, lang nga lang, inom ng tubig. Ibig sabihin, pagka ganon, lumalabas na wala siyang kakayahan. Wala. Talagang totally disabled. So therefore, we need Holy Spirit Amen. na magtuturo sa atin sa lahat ng bagay. Kaya sinabi niya po sa Lucas, sinisiyasat niyang mabubuo Ang kasaysayan. Kaya, ang usapin po ito mula pa noong una. Amen. Kaya sinulat sa aklat ni Malakias na mula pa sa ating mga magulang ay nagpakaligaw tayo sa mga purusa at kapinturan ng Diyos. Bakit tinagda yung mga bagay ng sunod? Mayroon tayong dapat aralan. Ano kaya sa isip mong gusto? Naging pasalamat natin sa Diyos. No? Dahil nakalaya tayo doon sa pabulong. Amen. Ngayon, may trabaho ka. Lahat tayo. Pero ang kaya natin na Amen. pero sa tingin mo, itong edad mo mga 30, ako, kaya mo itong araw na ito. Ay, wala. Dahil kabataan po yun. 30, 35, 40 years old. Kasi ang akala ko po Sister noon, Lilia, ang ating mga sister dito. Kung tayo mga age 30, 35. Sige nga, kung tayo kis gawain na yun. ang isip ko po noong Bishop, nung bata pa. Dahil ang nanay ko reliyosa. Boss din naman. Nagsisimba. Ang akala ko doon nasa kasalig ang kaligtasan namin. Yung akala mo. Eh mali pala nung makabasa ko ng Biblia, ang pagliligtas pala natin, isa-isa. Hindi sama-sama. Magliligtas tayo sa ating sarili tayo. Si Pastor Jose, anong may impart sa atin? Oo nga, ikaw, Pastor Jose, ano ang maibabahagi mo? Ayon ko sa sulat ni Apostol Pablo kanina na si Apostol Pablo po ay nagmamasid. So, ayon din sa kanyang sulat, ako ay wala sa inyong laman, ngunit na sa Espiritu. So, sa pagmamasid ni Apostol Pablo sa pagdating sa ating kapanahonan, tayo rin ay nagmamasid. Kung sa ating Espiritu ni Apostol Pablo, nagmamasid ko. Dito tayo, dito ba? So, sa ating pagmamasid, 100% na yung sinabi ni Apostol Pablo, nakita natin yun. Amen po ba? Yung mga kabulukan sinasabi ng Apostol Pablo, na nakita din natin sa ating kapanahonan. Amen po. Tulad ng pagdiriwang ng birth of Christ, Sabbath, first of the week. Diba nakita niya Apostol Pablo yun na ang mga tao na pinituto sa kabulukan. Kaya, doon po sa punto na yun na lahat naman siguro tayo dito na nagmamasid. Yes. At lahat naman po tayo na hindi na tayo umayon doon sa takbo ng salita. Apostol Pablo din po nagbanggit doon na magbago na tayo ng ating pag-isip. Amen. So, lahat naman tayo. Kaya po tayo nandito sa live po tayo ngayon para yung ating naranasan, ipadama din natin o parinig po natin sa kanila yung understanding na tinanggap natin sa Panginoon. Hindi naman ibigay ng kanino man eh, kundi ang Diyos din ang ibigay sa atin. Ito ba? Na kung kaya sa mga panahon natin, na sabi nga doon, ng isa pang sulat na mag-ingat kayo na huwag kayo madaya. So hindi na tayo madadaya. 100% hindi na tayo madadaya. Bakit? Na-implement na natin eh, paano pa tayo madadaya? Maliban na lang, kung tinanggap natin yung salita, hindi natin in-implement, ay sigurado ko, 100% madadaya tayo. Na-implement na eh, sino pa ba madadaya sa atin? So ang atin na lang, in-encourage natin ang ating mga more than 20,000 mga friend. No? At nabi ng Diyos, makapick up sila na mga aral ng Panginoon tungkol laban doon sa idolatria. Yes. No? So pagkaramihan sa atin as pastors of Bishop, ay nagtuturo karamihan gamit ang Biblia. At maraming mga believer na talagang ang puso nila makapakinig ng salita ng Yes. Diyos at may pamuhay ang salita ng Diyos. Ay ngayon kung ang nagturo ay alitin ang tradition sa man, alitin yung mga membro, alitin yung mga followers. Maging kawawa. Amen. So tayo, hindi tayo nag-ano, akong leader, akong hindi. Ngayon natin na lahat tayo ay pantay-pantay sa Panginoon at nagsisikap bawat isa may pamuhay ang salita. Yun yung sinasabi niya Apostol Pablo, nagmamasid pa siya until now. Until now, yung espiritu niya, maimanahan sa bawat isa. Nagmamasid tayo. Nakita natin. Kapag food tayo, doon sa sinabi ni Apostol Pablo, na-food natin. Na talagang nagmasid siya Apostol Pablo. Yes, Pastor. Katapos po, Amen. maraming pong salamat. Una sa ating dakilang Diyos, si Iso Cristo.
Salamat kay Pastor Armando Sabian. Amen. Thank you po kay Bishop Sir Bobena na siya po namumuno sa PB Market under Jesus Christ. Praise the Lord. Thank you for sa mga ating mga viewers. Mm. Thank you for watching Yes. live video Yes. coverage ng PB Market under Jesus Germany, Christ government. Canada, Maraming pong salamat. Cebu, Balawan. Thank you and God bless. thank you and God bless and more Amen. blessing. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise po natin ang English. Amen. Doon po sa mga nagsusuri at nais magkaroon ng mga katunungan na hindi lubos na maunawaan, Yes. bukas po ang aming mga cellphone, may mga number po kami, o yan ang natin sa mga messenger, Yes. upang magkaroon ng katagunan ang bawat katanungan na ipinagtataka natin kung ito ba'y tama, ito ba'y mali. Lahat po ay sasagutin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. So, Kaya- bago magwawakas, Pastor, don't forget, subscribe, follow the bell, like, and comment. Sa ating mga nanonood dyan, huwag niyo pong kalimutan na subscribe ang page Amen. ng Jesus Christ Government. Amen. God bless you all and more power. See you tomorrow at 9 a.m. Amen. Amen. Praise God. Marami pong salamat sa Diyos ang pinakamataas na puri sa araw ng Sabat ng Praise the Lord Jesus Christ. Now it is.